Good morning, DJ Chacha, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng kapatid na nakikinig at nanonood. Maraming salamat po sa pagising ng maaga. Asek o Yusek, ngayon nga po patuloy pa rin yung tensyon sa Middle East. Nagbigay po ng babala ang DOH po, si DOH Assistant Secretary, DOH Secretary Ted Herbosa. Sinasabi niya, posible raw pong tumaas yung presyo ng gamot at posible rin daw pong maapektuhan yung hospitalization, ang pagtaas din daw ng bills po ng ating mga kababayan. Sa ngayon po ba, Yusek, tumaas na yung ilang gamot at nakikita na rin natin yung pagtaas po ng ilan sa mga bills po sa ospital dito sa mga kababayan natin? DJ Chacha, sa ngayon po dahil tayo nga ay nasa ilalim ng isang state of energy emergency, ang aming interpretation po kasi dahil ito po ay isa pa ring state of emergency, ang ating price freeze po sa mga gamot ay ating para bang babantayan. Okay. Dahil meron ho tayong automatic na tuwing nagkakaroon tayo ng state of calamity, state of emergency, meron ho tayong mekanismo na dapat ang mga essential medicines ay hindi tumataas. Ano itong mga essential medicines? Marami po yan. Yung laman ng ating Philippine National Drug Formulary. Para madali nilang po sa usapan, marami ho yun. Karamihan ng mga karaniwang ginagamit na gamot sa ospital ay naroon. Wala pa ho tayong nakikitang minomonitor pero nakabantay tayo sa inventaryo natin. Dahil katulad ng mga ibang commodities na alam nating umaasa sa logistics dun sa mga pamamasahe ng ating mga truck, ng mga eroplano, mga vapor, maaaring maapektuhan ito. Yusek, so sa ngayon, ang malinaw, wala pang pagtaas sa presyo ng gamot dahil nga po ang ikinakabare ng ilan sa mga kapatid natin, karaniwan po sa mga gamot natin ay imported. So yun din ang worry nila. Yeah, tama yan. Karamihan ng mga gamot natin ay imported. So far, wala pa kaming namamonitor na mga price increases pero nakabantay kami lagi. Ang siguro sabihin na lang natin na konsuelo dito is hindi naman dumadaan sa Strait of Hormuz yung ating mga gamot. Marami tayong mga ibang tawag ito supply chains na pinanggagalingan ng mga gamot. Malaki dyan mula sa India, meron mula sa Japan, sa South Korea, meron ng Estados Unidos. Iba naman mga ruta yung dinadaanan. Pero alam natin na kasi nga yung sigalot doon, ang pinag-uusapan is fuel, no? Ang gasolina, crudo para sa mga vapor. So kahit yung vapor ay hindi dumadaan doon sa lugar na nagkakaroon ng gulo, medyo naapektuhan rin. So damay-damay. Kaya binabantayan natin. Oo. Yusek, kung sakali man magkaroon ng pagtaas ng presyo, anong mga specific na gamot po ang posibleng maapektuhan nito? Hindi pa natin nakikita ko ano specifically, no, kasi depende yan dun sa mga trade routes na dinadaanan. Wala tayong nakikitang parabang specific na kategorya dahil kumbaga magkakasama naman lahat yan dun sa ating supply chain. So hindi yan mamimili ng kung ano mang mga specific categories dito siya. Oo. Well, at least, ang sinasabi nyo nga po, tayo man ay nag-i-import, karaniwan ito nanggagaling ng India. So, right now, yun pong mga karaniwan sa mga ibinibentang gamot dito, so far, sa monitoring po ng DOH, wala pa po talagang pagtaas. Tama yun, DJ Cha. And i-highlight ko rin yung importansya kung bakit nanggagaling sa ibang lugar. Malaking bagay rin na ang ating as a whole government, ang DFA natin, pati ang DOH, kapag nagkakaroon tayo ng mga meeting, mga usapin, ito na ngayon yung parabang inaani natin dun sa ating investment sa pakikipag-usap dun sa mga ibang bansa. Napaka-importante ng multilateralism kasi kung ikaw ay nakatutok lang sa isa o dalawa na bansa at hindi ka nakikipag-usap sa iba, medyo mahirap yun. Yusek, yung medical supplies natin, kung hindi man gamot, may possibility din daw ng pagtaas. Ano mga supply ito na ginagamit sa ospital? So yung medical supplies, DJ Cha, I think kung naalala ko yung chemistry ko, meron yung kaugnayan dun sa phosphates . Parang yung mga plastic kasi, yung karamihan ng mga materyales na bumubuo sa mga siringgilya, sa mga guantes, sa mga iba pang mga medical supplies, yung basic ingredient yan, kumbaga, ay medyo nanggagaling sa petrolyo. No? So ako rin medyo namamangha. No? Ang dami palang produkto nanggagaling sa petrolyo, hindi lang yung ating gasolina at diesel. So having said that, so far, sa ating nakikita, hindi pa tumataas. Bakit? Kasi hindi naman ganong kabilis yung konsumo dun sa ating mga medical supplies. May mga buffer stock po ang ating mga ospital, kaya hindi pa tumataas. Oo. Pero nag-warning na rin ng WHO, na monitor ho namin na internationally, nakikita nila at malamang madadamay tayo doon, no, na dahan-dahang tataas yan to a certain point at dapat handa tayo.
Bago po ito ring itong mga medical supplies kaninyo na sigurado maapektuhan nga because of the yung mga materials na ginagamit dito. First, we have to identify, no? Ano ba ang mga gamot na pangkaraniwan sa mga Pilipino? Opo, ano ho ito? Para po sa ating sugar, sa cholesterol, sa high blood, etc. Yung mga gamot na yan, Doc, meron na po tayong generics, di po ba? Ano po? Yes, Manong Ted. Okay. Maganda na paalala niyo yun sa ating mga kababayan. No? Yung mga pangkaraniwang gamot, mga maintenance, nabanggit niyo na. Sino ba to? Yung mga metformin sa Opo. diabetes, losartan sa high blood, aspirin, ganyan. Opo. So ito ho kasi, ang kagandahan nga po, meron tayong mga malalaking kumpanya ngayon that manufacture generics medicines mismo ho sa bansa. Ang tanong lang, may mga ingredients ba doon sa gamot na iyon na imported, Doktor? Lahat po halos sa Manong Ted ay imported dahil Ayun. hindi tayo nagsisynthesize. Yun ang sa manufacturing ng ating gamot eh. Meron tayong kakayahan na termino nila doon yung mag-compound, bumuo ng tableta. Pero yung mismong mga gamot sa aking pagkakaalam ay inaangkat natin. Opo, yun nga po yun. So, ngayon po, kumbaga, dahil sa emergency declaration na ito, dapat gumalaw na din po, pangunahin dito yung DTI sa usapin po ng posibilidad. Kasi ngayon po, wala pang order ng price freeze actually sa mga gamot. Di po ba, Doktor? Actually, Manong Ted, automatic po yun. Kahit wala pong order by law, matic po yun na naka-freeze kaagad. Okay, sige. So kung kung automatic na, dapat nagbabantay na ang gobyerno. Kasi ho naman, maaring may stock tayo ngayon based on the prices bago ho ang krisis. So ang issue ngayon is yung importasyon ng mga ingredients ng gamot na ginagawa po sa atin dito ng ating mga local companies, kung paano po ang presyohan ito eventually nga. Dollar po tumaas na, fuel cost po for logistics tumaas na rin, yun po ang dapat ngayong bantayan. Tama yun, Manong Ted. Tama yun. Ang pinakatutok ngayon dito na ginagawa natin is yung monitoring ng ating market price. Opo. Tama. Opo, ang Pharma Association po nakipag-ugnayan sa amin last week, sinasabi na so far naman wala pa daw dapat ipangamba. But ngayon na ito ho'y sinasabi mismo ng kagawaran, palagay ko po baka nga kinakailangan na po ng maagang ugnayan. Ano ho aming aasahan sa kagawaran ng kalusugan sa inyong ugnayan po dito po sa mga pharma companies na ito? Opo, actually, katext ko lang po yung, kung di ako nagkakamali, Executive Director ng PHAPI, Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines Incorporated. Yun yung association nila, no? Isa sa mga konkretong magagawa ng DOH sa ngayon is binibilisan namin yung paliwanag ko mabilis, Manong Ted, no? Yung inclusion ng mga gamot sa Philippine National Drug Formulary. Ibig sabihin, dun sa listahan natin, nung mga pinag-uusapan natin na gamot na pangkaraniwan, pagka pumasok ka sa doon ng isang gamot, ibig sabihin mas mabibili siya, mas maraming supply na available. Ang magandang balita sa mundo ng gamot, hindi tayo limitado sa isa o dalawang source lang, hindi tulad ng crudo na halos nanggagaling lahat sa Middle East. Maraming gumagawa. Ang importante dito, Manong Ted, dapat maipasok sa listahan. So, kaya namin gawin yon para mas maraming kompetisyon at generic. Okay, pero nga po dito ang concern po naman, meron kayong listahan ng mga gamot na mismo ang DOH po bumibili para sa ating mga kababayan, pero may mga gamot na wala pa pong generics at talagang imported. Mga gamot para po sa cancer patients. Iba't ibang cancer po ito. Mga gamot doon sa mga may autoimmune disease. Iba-iba rin po naman yon. At dito po ang mga gamot na ito, sir, pagkamahal-mahal. Wala pa nga po itong krisis na ito. Nagtaas na actually itong mga presyo ng gamot na ito, Doc. Kasi nga po, wala pa po itong generics and yung mga distributors yung mga manufacturers po nito mga exclusive sa kanila. Tama yun, Manong Ted. Ang tawag namin dyan sa mundo ng medicine at ng DOH, yung mga innovator drugs. Yes. Yung mga innovator drugs, mga on-patent pa yan, no? Ang mekanismo natin dyan, dalawa. Una, yung ipinapasok nga dun sa formulary kasi pag pinasok doon, pwede silang bilhin in bulk na papababa natin yung presyo. Ikalawa, yung ating Republic Act 9502, Cheaper Medicines Act, iniutos na ng ating Pangulo na aralin kasi may kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas kung mamarapatin upon recommendation of the Secretary of Health
na mag-impose ng maximum drug retail price. Yan po yung 2008 na batas na Cheaper Medicines Act. Hindi pa ginagamit ng ni isang Pangulo yan, pero alam natin na subject to market study and recommendation, kung kakailanganin ay pwedeng gawin yan ng ating Pangulo sa recommendation ni Secretary Herbosa. Yes sir, yes sir. Sana nga po maging proactive po dito ang Estado kasi yung mga may sakit na ganyan po kamahal ang gamot, nangangamba ngayon pa lang kasi may mga maintenance po sir na ang isang tableta, 1,000 isa eh. 1,000 to 2,000, isang tableta lang, di po ba? So palagay ko po sir, sana kung mamarapatin po ninyo, unahan na po natin ang paggalaw nga po sana kung maaari lang po. Ano po? Yes, Manong Ted, may isa pa palang mekanismo maliban doon sa sinabi kong formulary, yung Cheaper Medicines Act. Ang PhilHealth, ang ating PhilHealth, ongoing po yan. Meron nga, naalala ko bigla, may board meeting na paparating. Alam namin kasi na, ito na nga, nung pumutok yung sigalot sa Middle East, tataas ang mga presyo. So parang kahit tinaas na natin yung mga benefit package, parang kumbaga parang nawala rin yung taas ng benepisyo kasi kakainin siya ng taas ng presyo. So again, tinitignan natin ng isa pang posibleng round ng increase ng benefit packages ng PhilHealth para man lamang masalo natin itong nangyaring ito. Okay, sige po. So doon po naman sa mga medical supplies na pinag-uusapan natin, mga imported po ito, no? Ano po ang pwedeng magawa ng Estado sa usapin po ng current stock natin sa lahat ng ospital? Sabi nga po ninyo, yung mga ginagamit na mga tubo, mga gawa sa plastic. Ito ho yung napaka-importante. So, kasi ang hirap naman din po dyan kung ang mga, lalo na ang mga pagamutan po ng Estado ay kapusin po sa supply eventually nga kung wala na hong replenishment dito. Ang isang mabuting balita, Manong Ted, sa mundo ng healthcare markets ng mga ospital ay predictable yung ating consumption. Kaya nating tignan kung gaano karami yung taong nagkakasakit. So mabuti na lang at naway tayo hindi magkaroon ng problema sa kalusugan. Hindi ito pandemya yung nangyayari eh. So hindi tayo para bang nagugulat na biglang may bagong virus, hindi ganon. Nakikita natin stable yung ating mga kung ilan yun na inaatake sa puso, ilan yung may kailangan ng tubo ng oxygen, etc. Hanggat stable yan, ay hindi tayo matatakot. Ang importante dito ngayon, at i-connect ko na sa usapin natin, yung ating health promotion. Mas lalo tayong dapat nag-iingat na huwag tayong magkasakit. Kasi yun yung pinakatulong natin sa ating sistema para hindi maggamit masyado yung ating mga stock. Ay, oo naman. Common sense po naman yun, Tama, doktor, Yusek, na kahit na may gera o wala, dapat healthy. Bawal magkasakit. Tama. Yan Para sa mga no work, no pay lalo na. Yusek, curious lang ako, ilang linggo o ilang buwan po ba yung mga stock natin ng gamot at supplies? Hindi ko hawak yung exact number, DJ Chano. Pero kung di ako nagkakamali, minimum yan mga 6 months. Kasi yung mga gamot, eto nga parang ayokong bagitin pero sige na nga. 'Di ba nagkakaproblema nga kami ng expiry eh. So parang ibig sabihin, marami kaming mga stocks na nandyan na ngayon, nagtitingin na nga kami dun sa isang meeting namin nung pumutok yung Middle East. Sabi namin, dapat nagagamit mas lalo yung ating mga stocks. No? Problema kasi dun yung forecasting eh. So ngayon parang may kakaibang ayoko sanang sabihin blessing siya pero biglang nagkaroon ng konting mabuti na lang medyo nag-off ng konti yung forecast kasi may naka-standby na mga gamot. But it should not happen in the future. Okay, sige po. So sir, sana nga po ang DTI din maging proactive po dito kasi ngayon sinasabi po ninyo automatic na yan yung price freeze na yan including medicines. Bagamat sa medicines po, hindi lahat po sakop ng price freeze, right? Yes, hindi lahat. So yun yung mga essential drugs yung sakop, yung mga maintenance ganyan. Opo, yes sir, yes sir. O sige po, so Doc Albert, kami po muli ay gagambala sa inyo kung kinakailangan para lang ho natin mabigyan po ng informasyon ang ating mga kababayan at mapahupa ang ating mga damdamin kalooban po sa nangyayaring krisis na ito. Yes, Manong Ted and DJ Chacha, always available. Tawag lang po kayo. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.